Tayo mismo ang nag-imbita nito. Noong unang bahagi ng dekada 80, dinala sa Pilipinas ang maliit na kuhol na ito bilang isang pangako. Murang protina sa pinggan ng mahirap na magsasaka at dagdag na kita mula sa pagbebenta nito. Tinawag itong karne ng mahihirap na tumutubo raw ng kusa sa kanal. Ilang taon lang ang lumipas at ang parehong nilalang ay gumagapang na sa mga murang usbong ng palay. Ngayon, mahigit 1,000,000 ektarya ng lupang palayan ang tinitirhan nito. Hindi ito panimisi at hindi ito panggugulo. Isa lang itong katotohanang lalong tumatalim habang lalo mang nauunawaan. Matatawag mo bang kaaway ang isang bagay na ikaw mismo ang nag-anyaya? Ngayon, titingnan natin ito ng tapat, kung paano ito nangyari at kung paano ito nagwakas. Manatili ka hanggang dulo dahil ang pinakamalaking pagbabalik ay nasa hulihan. Simulan natin sa gabi dahil sa gabi nangyayari ang halos lahat. Habang natutulog ang magsasaka, gumagalaw ang kuhol. Lumalabas ito mula sa putik at tubig at hinahanap ang pinakabata, pinakamalambot na bahagi ng halaman. Hindi ito kumakain ng dahon ng paunti-unti gaya ng inaakala ng marami. Pinuputol nito ang tangkay ng palay mismo sa may pinakababa, malapit sa lebel ng tubig, at pagkaputol, buo na ang halamang nawawala. Iyong isang usbong na dapat sanang naging isang buong puno ng palay, tapos na sa isang kagat. Ang pinakamapanganib na panahon ay ang unang 2 hanggang 3 linggo pagkatapos itanim ang palay. Sa yugtong yon, mababa pa ang tubig, malambot pa ang tangkay at wala pang lakas ang halaman para makaligtas sa isang sugat sa puno. Dito pumapasok ang kuhol na parang manunuyo sa oras na pinakawalang kaya ang biktima. Isang gabi lang at ang bahagi ng palayan na inasikaso mula umaga ay maaaring bumukas na parang walang itinanim. Panoorin mo kung paano ito gumagalaw at makikita mo kung bakit mahirap itong mahuli. Dumadausdos ito ng tahimik sa ibabaw ng putik, sinusundan ang amoy ng murang halaman sa tubig na parang may radar sa loob ng katawan. Kapag natagpuan na nito ang tangkay, kinakayod nito ang malambot na laman gamit ang isang dila na puno ng maliliit na ngipin. Hindi ito kumakagat gaya ng hayop, kundi nag-aahit, layer bawat layer hanggang sa mapatid ang buong tangkay. Sa loob ng isang gabi, kaya ng iisang kuhol na sirain ang ilang murang puno ng palay. Iparami mo yan sa daan-daang kuhol sa isang ektarya at mauunawaan mo kung bakit umaga na lang natapos na ang labanan bago pa man ito nakita ng may-ari. Kaya't isipin mo ang laki ng isang kuhol. Ang bahay-bahay nitong talukab ay may lapad na 3 hanggang 8 sentimetro mula sa laki ng kuko ng iyong hinlalaki para sa bata hanggang sa laki ng itlog ng manok para sa hustong gulang. Maliit, tahimik, walang ngipin na nakakatakot, walang kamandag sa laway. Pero ang kapangyarihan nito ay wala sa isang kuhol, nasa dami. At tungkol na sa dami ang susunod nating pag-uusapan dahil doon nagsisimulang lumaki ang problema. Bago mo maunawaan kung bakit napakahirap talunin ng kuhol, kailangan mong makilala ang sandata nito para mabuhay at hindi iisa ang sandatang yon. Ang una ay ang bilis ng pagpaparami. Ang babaeng kuhol ay nangingitlog ng hindi sa ilalim ng tubig, kundi sa itaas nito, sa tangkay ng damo, sa pader ng kanal, sa mga poste, minsan hanggang kalahating metro ang taas mula sa tubig, mas mataas pa sa tuhod ng isang tao. Ang isang kumpol ng itlog ay may 200 hanggang 600 itlog at may mga pagkakataong umaabot ito ng halos 1,000. Ginagawa niya ito ng paulit-ulit bawat ilang linggo. Isipin mo yan ng mabuti. Isang kumpol na tila isang dakot na kulay rosas na butil na nakadikit sa tangkay. Sa loob ng isang panahon ng tanim, isang babaeng kuhol lang ay may kakayahang magbigay ng libu-libong anak, isang buong nayon ng kuhol mula sa iisang ina. Kaya't kapag sinabi ng isang magsasaka
na dinurog niya ang isang kuhol. Tama siya na wala iyong saysay. Dahil sa tabi lang niya, sa parehong tangkay, may 200 hanggang 600 bago nang naghihintay. At mabilis ang orasan ng kumpol na yon. Mula sa araw na may lagay ang itlog, 7 hanggang 15 araw lang. At pumuputok na ang buhay. Lumalabas ang mga munting kuhol at kaagad bumabagsak sa tubig, gutom na. Wala pang 2 linggo mula sa isang kumpol tungo sa isang bagong pangkat ng manlalamon. Habang inaayos ng magsasaka ang isang sulok ng bukid, ang kabilang sulok ay nagluluwal na ng susunod na henerasyon. Ganito nabubuo ang alon. Hindi sabay-sabay, kundi patong-patong. Walang tigil, kaya kahit maglinis ka ngayon, may darating na naman sa isang linggo. Ang pangalawang sandata ay ang paghinga. Ang kuhol na ito ay hindi umaasa sa isang paraan ng paghinga. May hasang ito na para sa ilalim ng tubig. Pero may parang baga rin ito at isang mahabang tubo na inuusli nito paitaas para suminghot ng hangin mula sa ibabaw. Parang isang maninisid na may dalang sariling bumbunan ng hangin, kaya niya sa ilalim at kaya rin niya sa itaas. Dahil dito, nabubuhay ito kahit sa maruming tubig na kulang sa oksiheno, doon mismo sa mga bantot at tuning na kanal kung saan namamatay ang ibang uri ng suso. Pero ang pangatlong sandata ang pinaka-nakakagulat. Kapag naubusan ng tubig ang palayan, hindi namamatay ang kuhol. Isinasara nito ang talukab gamit ang isang parang pintuang tinatawag na operculum. Bumabaon ito sa putik at natutulog ito ng mahaba, isang uri ng pahinga na tinatawag ng mga siyentipiko na estibasyon. Sa ganitong tulog, kaya nitong mabuhay ng hanggang 6 na buwan na walang tubig. Kalahating taon sa ilalim ng lupa, halos hindi gumagalaw at babangon pa ring buhay pagbalik ng ulan. Para itong isang nilalang na nagpasyang matulog sa buong tag-araw at nagising ng buo pagbagsak ng unang patak. Ito ang dahilan kaya kadalasang bigo ang pinakamadaling isipin na solusyon. Akala ng marami, patuyuin lang ang palayan at mamamatay ang mga kuhol. Pero hindi ito namamatay. Naghihintay lang ito sa ilalim, nakapikit, hanggang sa muling dumating ang tubig at ang bagong tanim. Kaya narito ang isang tanong na sasagutin ko sa mismong dulo. Ano ang natuklasan ng mga magsasaka na naging tunay na sandata laban sa dating kaaway, kung saan ang mismong lunas ay nasa kuhol din mismo? Isulat mo ang hula mo sa komento habang hindi pa natin narating ang sagot. Pagsamahin mo ang 3 sandatang ito at makikita mo kung bakit napakabilis nitong kumalat. Ang tubig na dumadaloy sa mga patubig na kanal ay parang isang lihim na daan para sa kuhol. Dala ng agos ang bawat munting suso at bawat kumpol ng itlog mula sa isang bukid patungo sa kasunod. Kapag umaapaw ang tubig sa panahon ng baha, mas mabilis pa ang kalat dahil dala ng tubig ang kuhol saan man ito pumunta. Kaya't ang isang bukid na may kuhol ay bihirang manatiling nag-iisa ng matagal. Sa loob ng ilang panahon ng tanim, umaabot ito sa mga kapitbahay na bukid, tapos sa buong nayon, tapos sa buong lambak. Hindi ito lumilipad, hindi ito tumatakbo, pero ang tubig na kailangan ng palay, ang mismong sasakyan ng kaaway nito. At habang mas naiintindihan mo ang mekanismong ito, mas nagiging malinaw na hindi ito laban sa isang hayop, kundi laban sa isang sistema, isang nilalang na ginawa ng tubig, ng init, at ng mismong paraan kung paano tayo nagtatanim. Pero may isa pang bagay na dapat mong malaman, at ito ang bahaging tinagal bago maunawaan kahit na mga siyentipiko. Ang mga kulay rosas na kumpol ng itlog na nakikita mo sa tangkay ay hindi lang basta itlog. Sila ay lason. Matagal na tanong ito sa mga mananaliksik.
Bakit halos walang hayop ang kumakain ng napakadaling makitang itlog na iyon? Nakadikit ang mga ito sa hangin, hindi natatago, at maganda pa ang kulay. Dapat sana silang perpektong pagkain para sa mga ibon at insekto. Pero halos walang tumatapik sa kanila. Ang sagot ay natuklasan ng mga siyentipiko na sina Dreon, Heras at mga kasamahan nila sa mga pag-aaral na nailatala noong 2010 at muli noong 2013. May dalawang proteina sa loob ng itlog. Ang una ay tinatawag na oborubin. Ito ang nagbibigay ng matingkad na kulay rosas, isang babala na parang nagsasabing, "Huwag mo akong kainin." At pinipigilan din ito ang tunaw sa sikmura ng sinumang kumagat. Ang pangalawa ay isang tunay na necrotoxin, isang lason sa lamang loob at nerbiyos na nakamamatay sa mga daga sa laboratorio. Halos walang ibang hayop sa mundo ang gumagawa ng ganito sa sariling itlog. Ang pinakakakaibang bahagi ay ito. Ang lasong ito ay may istrukturang karaniwang nakikita sa mga halaman at bakterya, hindi sa mga hayop. Ito ang isa sa napakabihirang halimbawa sa buong kalikasan kung saan gumagamit ang isang hayop ng depensang parang sa halaman para ipangtanggol ang susunod nitong henerasyon. Kaya nga isa lamang ang naitalang nilalang na kayang kumain ng itlog na ito nang hindi nasasaktan, isang katutubong uri ng hantik na apoy. Lahat ng iba ay umiiwas. Isipin mo ang ibig sabihin nito para sa magsasaka. Ang isang kumpol na akala mong madudurog ng basta-basta ay talagang isang kastilyo ng chemical, isang munting himpilan na halos hindi maaabot ng kalikasan. Kaya kapag nakikita mo ang kulay rosas na yon sa tangkay, hindi yon dekorasyon. Iyon ay isang pangako ng susunod na alon. At kung sayo tumatak ang detalyeng ito, tama ang pakiramdam mo. Dahil dito ako mismo huminto ng matagal habang binabasa ang mga papel na ito. Hindi dahil nakakatakot ang isang suso, kundi dahil dito nagsisimulang lumabas ang buong laki ng problema. Ang isang nilalang na hindi mo mapatay basta, na nangingitlog ng libu-libo, na natutulog sa putik ng kalahating taon at may lasong itlog pa. Ito ang uri ng kalaban na hindi natatalo sa isang gabi. At tungkol sa laki ng kalabang yan ang susunod. May isang listahan sa mundo na hindi mo gugustuhing malagay ang isang species mo. Ito ang listahan ng Pandaigdigang Unyon para sa Konserbasyon ng Kalikasan, ang tinatawag na 100 pinakamapaminsalang dayuhang species sa buong planeta. Nasa loob ng listahang yon ang gintong kuhol. Kasama ito ng mga daga, ng ilang uri ng lamok, ng mga halamang sumisira ng buong ekosistema. Isang suso, kaharap ng ganong kalaliman ng talaan. Tingnan natin ang laki sa mga bilang na mahirap tanggapin. Sa Pilipinas, may humigit kumulang 3 milyong ektarya ng lupang palayan. Sa mga yon, 1,200,000 hanggang 1,600,000 ektarya ang tinitirhan na ng kuhol. Yon ay halos kalahati ng lahat ng palayan ng bansa. Kung susubukan mong isipin ang 1,500,000 ektarya, isipin mo ang lawak ng isang buong maliit na bansa o halos 2,000,000 football field na magkakadikit. Yan ang lawak ng lupang binabantayan laban sa isang munting suso. At may presyo ang laban na yon. Ang tinatayang taunang pinsala sa mga pananim sa tubig ng Pilipinas ay umaabot mula 425 milyon hanggang 1,200,000,000 dolyar bawat taon. Ang pinakamataas na tantiya ay parang taon-taong sinusunog ang buong budget ng isang malaking lungsod. Sa loob ng mga apektadong lugar, umaabot sa 85% ng tanim ang nasisira. Ibig sabihin, sa bawat 10 usbong ng palay, wala pang 2 ang nakaliligtas. Isipin mo ang isang magsasaka na tumitingin sa kanyang bukid
at nakikitang mas marami pa ang wala kaysa sa naroon. Para maintindihan kung bakit napakatagumpay ng species na ito, tiningnan mismo ng agham ang loob ng kanyang katawan. Noong 2018, inilathala ng mga siyentipiko ang buong genoma ng gintong kuhol, ang buong aklat ng kanyang mga gene. Ang hinahanap nila ay ang ugat ng kanyang tatag. Bakit kaya nitong tiisin ang init, ang tuyo, ang dumi, ang gutom, at bakit napakadaling nitong sakupin ang mga bagong lupain? Ang tinawag nilang imbasibong tagumpay ay hindi swerte. Nakasulat ito sa kanyang dugo. Kaya't narito ang isang tanong na madalas kong iniisip. Paanong ang isang nilalang na kasinliit ng itlog ng manok ay nakalista sa tabi ng mga pinakamalalaking salot ng sangkatauhan? Ang sagot ay wala sa laki at wala sa lakas. Nasa dami, sa tatag, at sa isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Nasa desisyon ng tao na dalhin ito rito. Napunta ito sa listahang iyon dahil may nag-imbita. At dito na natin dapat harapin ang pinakamabigat na bahagi ng kwento. Ang bahagi kung saan ang kaaway ay may mukha. At ang mukhang iyon ay hindi sa kuhol, kundi sa atin. Balikan natin ang unang bahagi ng dekada 80. Panahon yon ng pangako. May ideya na maaring lutasin ang dalawang matagal ng problema sa iisang munting nilalang. Ang una ay ang gutom. Kulang sa protina ang pagkain ng maraming mahirap na pamilya sa kanayunan. Ang pangalawa ay ang kita. Kailangan ng mga magsasaka ng dagdag na pagkakakitaan. At narito ang gintong kuhol. Dinala mula sa Timog Amerika. Ipinangalandakan bilang mabilis lumaki, madaling alagaan, at masustansya. Karne raw na tumutubo ng kusa sa kanal, libre halos para sa lahat. Ipinamigay ito, ipinagbili, inalagaan sa mga tangke at palaisdaan, at pati sa mga aquarium dahil maganda ito tingnan. Naniwala ang mga tao, at bakit hindi? Mabuti ang layunin, malinis ang pangarap. May naisip na kikita, may naisip na makakakain ng mas mabuti ang mga anak. Ganito nagsisimula ang halos lahat ng malaking pagkakamali sa kasaysayan ng tao at kalikasan. Hindi sa masamang hangarin, kundi sa mabuting layunin na hindi tiningnan hanggang dulo. Pagkatapos, tumakas ang mga kuhol o pinakawalan o inanod ng baha mula sa mga tangke patungo sa mga kanal at mula sa mga kanal patungo sa bukid. At doon nila natagpuan hindi ang inaakalang tirahan, kundi ang pinakaperpektong mundo para sa kanila. Mababaw na tubig na mainit, palaging basa, at puno ng murang palay na kasing lambot ng gusto nilang kainin. Dumating ang taon ng 1986. Sa lambak ng Cagayan, sa hilagang bahagi ng Luzon, naitala ang unang malaking pinsala. Humigit kumulang 300 ektarya ng patubig na palayan ang matinding nawasak. 300 ektarya. Iyon ay tulad ng 420 football field na kinain sa loob lamang ng isang panahon ng tanim. Iyon ang unang sigaw ng babala. Pagkatapos noon, kumalat ito sa buong Luzon at mula roon sa buong bansa. Ngunit ang bilang ay hindi ang kwento. Ang kwento ay nasa isang magsasaka na hindi natin kilala ang pangalan pero alam natin ang kanyang umaga. Nagtanim siya ng palay mula sa madaling aray, yumuko sa putik, isa-isang itinusok ang mga husbong sa lupa, umaasang aani. Kinabukasan, pagbalik niya, ang bahagi ng bukid na inasikaso niya ay nakabukas na parang walang nangyari kagabi. Ang mga tangke, putol sa may baba, lumulutang sa tubig. At sa may gilid ng kanal, sa tangkay ng damo, ang mga kulay rosas na kumpol, tahimik, maganda, at handa na para sa susunod. Isipin mo ang halaga ng bawat usbong na yon sa kanya. Hindi ito basta halaman, binili ang binhi,
Inalagaan ang punla at bawat oras na nakayuko sa init ng araw ay panahong hindi na maibabalik. Ang aanihin sana ay pambili ng bigas para sa sariling hapag, pang-eskwela ng anak, pambayad ng utang, bago pang susunod na tanim. Ang lahat ng yon ang lumulutang na putol sa tubig, kinaumagahan. At ang pinakamabigat, kailangan niyang magtanim muli sa parehong bukid, sa parehong tubig, kung saan naghihintay pa rin ang mga bagong kuhol at ang mga bagong itlog. Nang unang naitala ang pinsala noong dekada 80, hindi rin agad naintindihan ng mga opisyal at siyentipiko ang laki ng nangyayari. Isang nilalang na dinala ng may permiso, ipinangako bilang solusyon ang siya palang gumagawa ng pinsalang aabutin ng mga dekada. Ang programang dapat sanang tumulong sa mahihirap ang siyang nagbukas ng pintuan sa isa sa pinakamahirap talunin na salot sa kasaysayan ng palay sa bansa. Tinawag ng agham ito na imbasibong tagumpay. Sa lupa, sa putik, sa mga umagang walang aanihin, may ibang salita ang mga magsasaka para dito. Ito ang tunay na sakit ng kwentong ito. Ang bagay na dinala para pakainin ang pamilya, ang siya mismong kumakain ng pagkain ng pamilya. Ang inasang kita, ang siyang lumalamon sa kita. Walang kaaway na nagbula sa labas, walang bagyo, walang dayuhan, walang kalaban na dapat sisihin sa malayo. Ang milalang na tumatalikod sa pangako ay iyong mismong inanyayahan sa pinakamabuting hangarin para sa pinakamahihirap. At yon, higit sa anumang bilang, ang bahaging matagal kong hindi malimutan. Pero hindi natapos ang kwento sa mga umagang walang aanihin. Dahil kung may isang bagay na kasing tatag ng kuhol, yon ay ang pagkamaparaan ng magsasaka. Nang maunawaan na hindi ito basta nawawala, nagsimula ang isang mahabang pagkatuto. Hindi sa pamamagitan ng isang milagrom lunas, kundi sa pamamagitan ng pasensya, obserbasyon, at ilang lumang paraan na muling natuklasan. Ang pinakasimple ay ang pinaka-epektibo, pamamulot ng kamay. Tuwing umaga at hapon, kapag pinaka-aktibo ang mga kuhol, nilalakad ng mga magsasaka ang bukid at isa-isang pinupulot ang mga suso. Kasabay nito, dinudurog nila ang mga kulay rosas na kumpol ng itlog bago pa ito mapisa. Mukhang mabagal, mukhang mahirap, pero ito ang pinakaligtas at, sa kagulat-gulat na paraan, ang pinakakapaki-pakinabang. Dahil ang pinulot na kuhol ay hindi basta itinatapon, doon napapasok ang isang ideyang babalikan natin sa dulo. Pagkatapos ay dumating ang mga bayani na may pakpak, ang mga itik. Pinapasok ng mga magsasaka ang mga kawan ng itik sa bukid, kadalasan mga 30 hanggang 35 araw pagkatapos ng pagtatanim, kapag matatag na ang palay para hindi maapakan, pero maliit pa ang mga kuhol para lamunin. Naglalakad ang mga itik sa putik. Sinisimot ang mga batang kuhol na parang naglalakad silang gumagawa ng almusal. Ang isang kawan ng itik ay kayang linisin ang isang bukid habang binabago ang problema tungo sa isang bagay na kapaki-pakinabang. Dahil kumakain ng itik, tumataba at nangingitlog din. Sa madaling salita, kinakain ng isang hayop na kita mo ang hayop na dating lugi mo. May ritmo ang labang ito, at ang ritmong iyon ay ang susi. Ang pinakamahina ang kuhol sa mga unang linggo ng tanim, kaya't doon nakatutok ang pinakamalaking pagsisikap. Marami ring lugar kung saan hindi ito laban ng iisang magsasaka, kundi ng buong nayon. Sabay-sabay silang naglilinis ng kanilang mga bukid at kanal. Dahil alam nilang kung malinis ang iyo, pero puno ng kuhol ang katabi mo, babalik at babalik lang ito sa iyo sa pamamagitan ng tubig. Ang kaaway na kumakalat sa tubig ay natatalo lamang kapag sama-sama ang pagkilos, kapag ang buong komunidad ay tumitingin sa parehong kanal ng sabay. Ito ang tahimik na katalinuhan na kailangan ng isang laban na walang katapusan. Hindi lakas, kundi pagkakaisa at tiyaga. At may mas maliliit na katulong pa.
Ang mga pulang hantik ay kumakain ng mga itlog ng kuhol, isa sa kakaunting nilalang na kayang buwagin ang chemical na depensa ng kumpol. May mga magsasaka ring naglalagay ng mga bitag na gawa sa dahon ng papaya, saging o gabi. Nakukumpol ang mga kuhol sa ilalim ng malalambot na dahong iyon sa gabi. Dahil hinihila sila ng amoy ng sariwang halaman at kinaumagahan, madali na silang tipunin sa iisang lugar sa halip na hanapin isa-isa sa buong bukid. Nariyan din ang paglalagay ng lambat o screen sa mga pasukan ng tubig para hindi makapasok ang mga kuhol kasama ng agos, at ang pagtatanim ng mas malaki at mas matandang punla na kayang tumagal sa unang mapanganib na mga araw. May papel din ang tubig mismo. Kapag pinananatiling mababaw o pansamantalang pinatutuyo ang bukid sa unang mga araw pagkatapos magtanim, nahihirapan gumalaw ang kuhol. Kailangan nito ng tubig para dumausdos at para makarating sa mga tangkay. Ang paghahawak sa lalim ng tubig ay isa sa pinakamatalinong armas ng magsasaka dahil kinukuha nito ang kalamangan ng kuhol nang hindi gumagamit ng anumang chemical. Sa panig ng mga chemical na pamatay suso tulad ng metaldehyde, ginagamit ito ng ilan, pero huling pagpipilian lang ito para sa marami. Mahal ito at maaring makasama sa isda, hipon, itik at sa mismong lupa. Kaya't ang pinakamatibay na diskarte ay hindi ang lason, kundi ang kombinasyon ng kamay, hayop at tamang tubig. May isa pang bagay na madalas hindi napapansin. Ang pamumulot ng kuhol ay hindi gastos. Ito ay kita. Sa halip na magbayad para sa lason, nakakatipon ang magsasaka ng isang bagay na may halaga sa palengke at sa hapagkainan. Ang oras na ginugol sa pagyuko at pamumulot ay bumabalik bilang pagkain o bilang piso. Dito na nagsisimulang baligtarin ang buong kwento. Ang dating purong lugi ay unti-unting nagiging isang bagay na may pakinabang kung tutuusin. Iyan ang buto ng sagot na babalikan natin sa dulo. Ang aral dito ay tahimik ngunit malalim. Hindi natalo ang kuhol sa pamamagitan ng isang malaking sandata, kundi sa pamamagitan ng maraming maliliit na tamang galaw na pinagsama. Hindi ito laban na napanalunan sa isang gabi. Ito ay isang bagay na natutuhang pamahalaan araw-araw, taon-taon. Bago tayo tumuloy, mahalagang malaman na hindi lang Pilipinas ang nadapa sa parehong bato. Ang kwentong ito ay may bersyon sa buong Asya. Ang parehong pangako, protina, kita, madaling alagaan, ang dumala sa gintong kuhol sa Taiwan, sa Vietnam, sa Thailandia, sa Cambodia, sa katimugang China hanggang sa Hapon. At sa bawat lugar, halos pareho ang natapos. Tumakas ang kuhol, umabot sa palayan at naging salot. Umabot pa ito sa malayong Hawaii, kung saan hindi palay kundi gabi ang tinira nito. Ang halamang tubig na sagrado at mahalaga sa kanilang kultura. Sa Hawaii, ang biktima ay ang gabi na ginagawang poi, isang pagkaing sagrado sa kanilang tradisyon. Naisip mo ba na ang parehong suso na pumuputo ng palay sa Luzon ay siya ring bumabakbak sa isang bahagi ng kultura sa gitna ng karagatan? Iisang nilalang, iba't ibang halaman, pero laging pareho ang sugat na iniiwan sa pagkain ng mga tao at sa lupang inaasahan nila. At ang nakakabahala, kadalasan, bago pa maalis ng isang bansa ang problema, nasa kabilang bansa na ito nagsisimula muli mula sa umpisa. Kaya nga nakalista ito sa mundong sandaang pinakamapaminsalang dayuhang species, hindi dahil isang bansa ang naapektuhan, kundi dahil ang parehong maliit na desisyon ay inulit-ulit sa iba't ibang lupain at sa bawat pagkakataon, pareho ang resulta. Isang salamin ito ng ating panahon. Sa mundong konektado ng kalakalan at paglalakbay, ang isang nilalang na dinala sa isang sulok ng mundo ay kayang ikalat sa buong kontinente sa loob lamang ng ilang dekada. Ang kwento ng kuhol ay hindi kwento ng isang suso. Ito ay kwento ng kung paano gumagalaw ang buhay kapag tinulungan ito ng kamay ng tao. May isang bagay na dapat nating tanggapin dito.
Ang mabilis na paglipat ng buhay mula sa isang lugar patungo sa iba ay hindi laging bagay na nakikita agad ng mata. Isang kahon ng kalakal, isang tangke ng aquarium, isang balde ng buhay na kuhol na dinala sa ibang bayan, sapat na yon para magsimula ng isang bagong alon sa isang lupaing hindi pa handa. Kaya't sa maraming bansa, ang gintong kuhol ay hindi lang isyu ng agrikultura. Ito ay isyu ng hangganan, ng regulasyon, ng kung ano ang pinapayagang tumawid mula sa isang lupain patungo sa iba. Ang aral na binili ng Pilipinas sa mahal na halaga ay isang aral na sana ay natututuhan na ng iba pang bansa ng mas maaga. Ngunit may isang panganib sa kwentong ito na madalas nakakalimutan at hindi ito tungkol sa palay. Ito ay tungkol sa tao mismo. May dalang panganib ang kuhol na hindi mo makikita sa unang tingin. Sa loob ng katawan nito ay maaaring may isang munting parasitiko, isang bulate na karaniwang nabubuhay sa baga ng daga. Kapag ang kuhol ay kinain ng hilaw o kulang sa luto, ang bulating ito ay maaaring makapasok sa katawan ng tao at umakyat hanggang sa balot ng utak at gulugod na nagdudulot ng isang malubhang uri ng impeksyon. Ito ang dahilan kaya ang isang bagay na dapat sanang solusyon, ang pagkain ng kuhol, ay maaari ding maging bagong panganib kung hindi gagawin ng tama. Kaya't may isang mahalagang tuntunin na hindi dapat kalimutan ni Numan. Ang kuhol ay dapat lutuing husto, hindi kailanman kinakain ng hilaw o kulang sa init. Ang tamang pagluluto ang pumapatay sa panganib. Bago pa ito iluto, kadalasang ibinababad muna ang kuhol sa malinis na tubig ng ilang oras, minsang may kaunting gawgaw, para mailabas ang dumi mula sa loob ng katawan nito. Sa isang nilalang na dinala bilang pagkain, ang kaligtasan ay nasa paraan ng paghahanda, isang detalyeng tila maliit pero kayang magligtas ng buhay. Hindi lang tao ang dapat mag-ingat, ang parehong parasitiko ay maaari ding makasakit sa aso at ibang alagang hayop na nakakakain ng hilaw na kuhol. Kaya't ang panganib ay hindi dapat maliitin. Hindi ito madalas mangyari. Ngunit sapat na ang ilang malubhang kaso para ituro ng mga eksperto sa kalusugan ang parehong payo paulit-ulit. Mabuting pagkain ng kuhol. Kung at tanging kung niluto ng tama. At habang binabantayan ito ng tao, patuloy pa rin ang banta sa palay mismo. Ang kuhol ay hindi umuurong. Sa bawat panahon ng tanim, kailangang ulitin ang laban, ang pamumulot, ang pagdurog ng itlog, ang mga itik, ang mga lambat. Kapag minsang nakalimutan, kapag minsang naging tamad ang pagbabantay, bumabalik agad ang alon dahil naghihintay lang sa kanal, sa putik, sa katabing bukid. Isipin mo ang isang bansang umaasa sa kanin sa halos bawat kainan, 3 beses sa isang araw, at ang bantang ito ay hindi tungkol sa isang taniman, kundi sa seguridad ng pagkain ng milyon-milyong pamilya. Ito ang uri ng kalaban na hindi mo tuluyang matatapos. Ito ay isang bagay na kailangan mong pamahalaan magpakailanman. Ngayon, tingnan natin kung ano ang hindi pa rin lubusang naiintindihan kahit ng agam. Dahil kahit alam na natin ang biyolohiya, kahit binuksan na ng mga siyentipiko ang buong aklat ng kanyang mga gene, may mga tanong na nananatiling bukas. Ang una ay ito, bakit napakatagumpay nito? Oo, mabilis itong magparami. Oo, matibay ito sa init at tuyo. Oo, may lason ang itlog nito. Pero kapag pinagsama-sama mo ang lahat, mayroon pa ring bahaging hindi ganap na naipaliwanag kung paano nagkasya sa isang maliit na nilalang ang napakaraming sandata ng sabay-sabay. Hinahanap pa rin ng mga mananaliksik ang buong sagot sa loob ng kanyang mga gene at bawat pag-aaral ay nagdaragdag ng piraso. Ngunit hindi pa nila lubos na masabi kung alin dito ang pinakaugat ng lahat. Ang pangalawang tanong ay mas mabigat. Kaya ba talaga itong tuluyang mapawi? Sa mga lugar kung saan ito nakapasok at yumabong, wala pang isang lugar sa mundo ang nakapagpaalis dito ng ganap. Mababawasan, makokontrol, mapipigilan, pero hindi maburang parang hindi ito dumating. Bakit ganon?
Bahagi ng sagot ay ang tulog nito sa putik at ang lason ng itlog nito. Palaging may natitirang binhi ng susunod na henerasyon kahit gaano kalinis ang pagpupunas mo ngayon. Kahit isang maliit na sulok na nakaligtaan ay sapat na para magsimula muli. Kaya't ang tapat na sagot ng agham ay hindi kaaya-aya. Ang laban sa kuhol ay marahil hindi laban na may katapusan, kundi isang bagong katotohanang kailangang isaayos sa buhay. At may pangatlong palaisipan, isang mas malalim. Bakit gagawa ang isang hayop ng lason sa sariling itlog gamit ang paraang halos hindi ginagamit ng ibang hayop, isang paraang mas karaniwan sa mundo ng mga halaman? Ano ang mahabang landas ng ebolusyon na humantong dito? Wala pang buong kasagutan. Iniisip ng ilang siyentipiko na baka ito ang mismong dahilan kaya napakatagumpay ng kuhol sa mga bagong lupain, na ang kanyang itlog ay napakahusay ipangtanggol na halos walang lokal na hayop sa mga dinatnang bansa ang natutong kumain nito. Ngunit hula pa lamang yon, isang piraso ng palaisipang hindi pa buo. Ang alam lang natin ay ang resulta, isang kumpol na maganda tingnan, madaling makita at halos walang makakain. Isang bugtong ng kalikasan na naisilang bago pa naisip ng tao na dalhin ito sa kabilang dulo ng mundo. At ito, marahil ang pinakamahalagang bahagi ng lahat. Hindi ang pinsala, kundi kung gaano pa kaunti ang nalalaman natin tungkol sa isang nilalang na araw-araw nating kaharap. Ang isang bagay na tinuturing nating salot ay puno pa rin ng mga tanong na wala pang sagot ang agham. Kung gaano ito katagal nabubuhay sa iba't ibang klima, kung paano nagbabago ang laki ng kumpol depende sa temperatura, kung ano ang mga hangganan ng kanyang tibay, lahat ng yon ay pinag-aaralan pa. Marahil yon ang unang hakbang sa tamang paggalang. Aminin na kahit sa isang munting suso sa kanal, may hindi pa tayo lubos na naunawaan. Kaya't balikan natin ang tanong na sinimulan natin sa umpisa. Tayo mismo ang nag-imbita nito. Dinala natin ito bilang pangako ng pagkain at kita at naging kalaban ito ng bawat magsasaka. Ngayong alam mo na ang buong kwento, ang bilis nitong pagpaparami, ang lason ng itlog, ang tulog sa putik, ang mahigit 1,000,000 ektaryang tinitirhan, bumalik ka sa maliit na kulay rosas na kumpol sa tangkay. Sa umpisa, tila yon ay munting bahid ng kulay. Ngayon, alam mo nang iyon ay isang buong kabanata ng isang bansa. Pangako, kabiguan, at pagbangon, lahat nakadikit sa isang tangkay ng damo. Tingnan mo rin ang salitang ginamit natin sa umpisa, kalaban. Sa simula, iyon ang tamang salita. Isang bagay na sumira, na kumain ng aning inaasahan, na nagdala ng gutom sa halip na protina. Ngunit na yung naabot mo na ang dulo, baka bahagyang nagbago ang salitang iyon sa isip mo. Ang kuhol ay hindi dumating na may hangarin. Hindi ito pumili sa Pilipinas. Dinala ito, pinakawalan, at inanod, at ginawa nito ang tanging alam nito. Ang mukha ng kaaway sa huli ay hindi mukha ng suso. Narito ang bahaging madalas kong balik-balikan. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang masamang hayop. Walang masamang hayop. Ang kuhol ay ginawa lang ang ipinanganak nitong gawin. Kumain, mabuhay, magparami. Ang tanging bagong sangkap sa kwento ay ang tao, ang desisyong dalhin ito, ang mabuting layuning hindi tiningnan hanggang dulo. Ang tunay na aral ay hindi tungkol sa suso, kundi tungkol sa kung gaano kabilis maging problema ang isang solusyon kapag inilipat natin ang buhay sa lugar na hindi para dito. Ang kalikasan ay walang mali siya. Tayo lang ang may kakayahang mag-imbita ng kaaway sa ngalan ng awa. At tayo rin ang tanging may kakayahang matuto mula rito na ang bawat bagay na buhay ay may kinalalagyan. At kapag inilipat natin ito sa maling lugar, hindi ito nagiging biyaya, kundi babala. At dito papasok ang bagay na maaari mong gawin, hindi bilang panonood, kundi bilang bahagi ng sagot. Kung ikaw ay nagsasaka,
ang pamumulot ng kuhol tuwing umaga at hapon, ang pagdurog ng mga rosas na itlog, ang paglalagay ng itik, ang mga simpleng galaw na yon, kapag ginawa ng tuloy-tuloy, ang siyang gumugupo sa alon. At kung ikaw ay tumitingin lang mula sa malayo, may isang bagay na dala ng kwentong ito para sa ating lahat. Ang paggalang sa kung ano ang inililipat natin mula sa isang lugar patungo sa iba. Ang isang munting nilalang sa maling lugar ay kayang magbago ng kapalaran ng isang buong bansa. At iyon ay isang aral na hindi lang para sa mga magsasaka, kundi para sa ating lahat na nabubuhay sa iisang mundo. Kung ang paksang ito ay may naiwang bakas sa iyo, mag-iwan ng isang salita. Anong bahagi ang hindi mo inaasahan? Binabasa ko ang bawat sagot. At kung nais mong suportahan ang paggawa ng ganitong kwento, nasa deskripsyon ang mga detalye. Salamat sa bawat isang gumagawa nito. At ngayon, ang sagot sa bugtong na iniwan natin sa umpisa. Ano ang natuklasan ng mga magsasaka na naging tunay na sandata laban sa dating kaaway, kung saan ang mismong lunas ay nasa kuhol din mismo? Ito ang sagot. Ginawa nilang muli itong pagkain at kita. Ang pinulot na kuhol ay hindi itinatapon. Nagiging ito ang lutong ginataang kuhol. Nilaga sa gata na may luya, sili, bagoong at dahon ng kangkong. Matapos ibabad at lutuing husto. Naging bahagi na ito ng lamesa ng Pilipino. Sa mga palengke sa kanayunan, may nagtitinda ng buhay na kuhol. Sa mga karihan, may naghahain nito bilang ulam na masustansya at mura. Ang dating dinala bilang murang protina na naging kalaman ng bukid ay muling umuwi sa hapag. Pero sa pagkakataong ito, may kaalaman, may ingat at may kontrol. Alam na natin ngayon kung paano ito ihanda ng ligtas, kung paano ito pulutin bago pa ito magparami, kung paano gawing pagkakakitaan ang dating tanging sanhi ng lugi. Bawat kuhol na napupunta sa kaldero ay isang mas kaunting kuhol sa palay. At sa kakaibang paraang ito, nagsara ang bilog. Ang inimbita nating pagkain para kumita ay muling naging pagkain at kita, pero hindi na bilang bulag na pangako, kundi bilang bagay na naunawaan sa mahal na halaga. Ang dating aral ng kabiguan ay naging aral ng pagbangon. At marahil yon ang tunay na dulo ng kwento. Hindi ang tagumpay laban sa isang suso, kundi ang katalinuhang matutong mabuhay kasama ng bunga ng sariling pagkakamali sa mga tuntunin sa wakas na atin na.